Sa mga kapatid ko sa The Bethel Church, magandang umaga po sa inyong lahat. Gayon din sa lahat ng mga taong maaabot ng mensaheng ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 18. Ang mensahe sa linggong ito ay mayroong pamagat na pakikisama. Matatagpuan ito sa unang Juan, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 7. Bago tayo tumungo sa mensahe ng mga talatang ito, basahin po muna natin ang mga talatang ito na ating pagbabasihan. Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at sa amin ay ipinahayag. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Ang Diyos ay liwanag at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya. At sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Hesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang aralin natin sa Sunday na ito ay tungkol sa pakikisama. Ano ba ang kahulugan ng salitang ito? Ang translation nito sa English ay fellowship. Sa bawat fellowship, ang laging goal natin ay magkaroon ito ng magandang samahan sa bawat isa. Pero madalas, hindi natin nakakamit ang goal na ito. Nagkakahiwalay at nasisira ang samahan. Nagsisimula sa maayos na samahan, punong-puno ng mga pangarap, pero nagtatapos sa wala. Maging ang samahan ng mga mag-asawa ay ganito rin ang nangyayari. Kahit gaano kaganda ang simula, madalas ay laging nagtatapos sa pagkasira. Sa pagpapatuloy, matutuklasan natin na kapag mayroon tayong mabuting pakikisama sa Diyos, magiging mabuti rin ang pakikisama natin sa tao. Ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus, ang Kristo na ipinako sa cross. Orthodox teaching yan na hindi pwedeng palitan o baguhin. Ngunit dapat nating maunawaan ng gusto na ang mahalagang sangkap sa salitang pananampalataya ay ang pakikisama. Ang pananampalataya na walang sangkap ng pakikisama ay hindi totoong pananampalataya. Hindi ito magbubunga ng kaligtasan. Mayroon kasing mga mananampalataya na nagsimula sa maayos at maganda ang kanilang pakikisama sa Diyos. Punong-puno ito ng mga pangarap at pangako sa Diyos, kung paano nila ito paglilingkuran. Sandaling nagpakita ito ng kasipagan at nagsisikap sa paglilingkod at pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ngunit sa kalaunan ay nauwi rin ito sa wala at pagkasira. Kahit na mayroon kang pananampalataya, kung wala ka namang pakikisama sa Diyos, baliwala rin ang lahat. Una muna nating tiyakin at siguraduhin kanino tayo dapat makisama bilang mananampalataya. Obvious ang sagot, siyempre sa ating Diyos at Ama at sa ating Panginoong Hesus. Narito ang mga talata. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo.
Sa pamamagitan ng talatang ito ay natiyak natin na dapat tayo makisama sa Ama at sa Anak. Bakit kailangang sa Ama at sa Anak pa? Bakit hindi sa Ama o kaya ay sa Anak na lang? Bakit kailangan na silang dalawa pa? Obvious ang sagot sa tanong na iyan. Ang Ama kasi ang nagplano at nagsugo sa Anak para iligtas tayong lahat. Ito ang malinaw na sinasabi sa John 3:16. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas tayo. Sa makatuwid, ang work of salvation ay joint effort ng Ama at Anak. Dahil diyan, dapat talaga tayong makisama sa kanilang dalawa. Magiging mali kung sa Ama lang tayo makikisama at hindi sa Anak. Vice versa, mali din kung sa Anak lang at hindi sa Ama. Tukoy na natin ngayon kung kanino tayo dapat na makikisama. Ang sunod na tanong, anong klase ng pakikisama ang dapat natin gawin? Nabanggit natin sa itaas na kailangan ang pananampalataya para magkamit tayo ng kaligtasan. Pero kung pananampalataya lang at walang pakikisama, magiging kulang ito. Dapat ay masangkapan ito ng mahalagang sangkap. Before we proceed to the ingredients of faith, we need to know how does the fellowship will work well. Paano ba gagawa ng maayos ang pakikisama? Dapat nating maintindihan sa salitang pakikisama, kailangan ang involved ay more than one. The word fellowship is a verb, an action word. If it is an action word, it involves others as the object of an action. Sa pagkakataong ito, bilang mananampalataya, ang others na tinutukoy natin ay ang Diyos. Maling paggamit ng salitang fellowship kung ito ay tumutukoy sa sarili lamang. Kaya nga, maling-mali ang mga taong nagsasabi na makisama ka sa sarili mo. Ang sarili ay hindi pinakikisamahan dahil ito naman ay hindi others na mayroong ibang will o isipan. Dapat pa rin nating makita para magkaroon tayo ng magandang pakikisama sa Diyos, we must consider His will. Kailangan masunod natin ang kanyang kagustuhan. Ang unang hakbang para masunod natin ang kanyang kalooban, we need to know what is permitted and not permitted. At ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo ay aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa kanya ay walang anumang kadiliman. 1 John chapter 1 verse 5. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Madaling maintindihan na ang uri ng buhay ng tao na gusto ng Diyos ay ang buhay na nasa liwanag. Hinihikayat niya tayo na mamuhay ayon sa liwanag at iwasan ang mga gawa ayon sa kadiliman. Malinaw ang kalooban ng Diyos na dapat nating gawin bilang pagpapakita ng pakikisama, kailangang mamuhay tayo sa liwanag. Ito pa ang paliwanag ni Juan. Kung sinasabi nating tayo may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. 1 John chapter 1 verse 6. Sinungaling ang taong mayroong pananampalataya pero patuloy na lumalakad sa kadiliman. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. 1 John chapter 1 verse 7. Ito ang malaking kasalanan at pagkukulang ng tao. Mayroong pananampalataya pero walang pakikisama sa Diyos. Gusto ng kaligtasan pero hindi marunong sumunod. Ang church ay hindi isang club na lugar para sa socialization, kundi ito ay lugar na kung saan ang tao ay nagsisikap na masunod ang kalooban ng Diyos. Nakikisama sa Diyos ng gusto para ito maligtas. Ang dynamism ng church ay laging nasusukat sa pamamagitan ng active participation ng mga membro nito na hanapin at sundin ang kalooban ng Diyos. Wala itong ibang pinagkakaabalahan kundi ang mabigyan nito ng kapurihan ang Diyos. Hindi nito hinahanap ang interes ng sarili kundi ang interes ng Diyos. Sa ngayon, madalas ay baliktad ang nangyayari. Gusto ng tao na ang Diyos ang makisama sa kanila. Mapapansin natin ang behavior ng ganitong klase ng mga tao. Ang alam nila ay ang humingi ng humingi sa Diyos.
Gusto nila na ang Diyos ang makisama sa kanila, pero hindi ito naglilingkod. Lahat ng sumasampalataya sa Diyos dapat ay mamuhay ito ayon sa liwanag at iwasan nito ang lahat ng gawain na nauukol sa kadiliman. Dapat na makita ng mga tao na tayo ay nagsisikap sa kabanalan na siyang liwanag na gusto ng Diyos. Dapat nilang mapansin na ang pinagsisikapan natin ay ang masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi na natin sinusunod ang mga sarili nating kalooban, kundi ang kalooban na ng Diyos. Dahil dito, pagsikapan nating idagdag sa ating mga pananampalataya ang mabuting pakikisama sa ating Diyos at Panginoon. Lagi nating hanapin ang kanyang kalooban. Hindi na tayo nabubuhay ayon sa sarili nating kagustuhan, kundi sa kagustuhan na ng Diyos. Si Apostol Pedro ay mayroong payo sa kanyang sulat sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9 na dapat nating idagdag sa ating pananampalataya bilang tanda ng ating mabuting pakikisama sa Kanya. Narito ang mga talata. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na dagdagan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at tumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag, at ang mga nasa malapit lamang ang nakikita, at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung hindi tayo marunong makisama sa Diyos, hindi natin hinahanap at sinusunod ang kanyang kalooban, hindi natin ito makakamtan. Kung mayroon tayong maayos na pakikisama sa Diyos, tiyak na magiging maayos na rin ang pakikisama natin sa ating kapwa. Ang madalas na sumira sa maayos na relasyon ay ang pagkukulang sa pakikisama. Ang palatandaan ng mga taong walang pakikisama sa kapwa ay ang mga taong laging nakatingin sa sariling kagustuhan. Gusto niya na siya lagi ang inuuna at inuunawa. Sarado siya na unawain ng ibang mga tao. Sana huwag naman yung puro sarili, intindihin din naman natin ang iba. Ang mga taong marunong makisama ay ang mga taong marunong magpaubaya. Hindi niya iniisip ang kalugihan. Ang mahalaga sa kanya ay magandang samahan na huwag itong masira. Mga kapatid, sikapin natin na magkaroon tayo ng magandang pakikisama sa Diyos at sa ating kapwa. God bless you all. To God be the glory.